Pag-uusapan natin yung mga matagal nang natanong sa akin kung magkano daw ba ang nagastos namin, magkano yung salary mo, or magkano yung nagastos nyo papuntang Finland. So, hi guys! So, good morning here in Finland. So, for today's videos, pag-uusapan natin yung mga matagal nang natanong sa akin na kung magkano daw ba ang nagastos namin papunta dito sa Finland. Andito tayo ngayon sa aming parang beranda. So, malamig na ngayon at sa labas, kung mapapansin nyo, is mahabog. Pero it's almost 8 in the morning na. So, dito tayo sa labas kasi sabi ko, lagi naman akong nasa kwarto ko pag nagbablog ako. So, day off po ngayon, 2 days. Then, yung kasama ko pumasok, morning shift siya. So, and kung mapapansin nyo sa mukha ko, talagang parang nagda-dry na siya. Tapos yung labi ko, nagba-violet na parang nangingitim na. So, natural face, walang makeup kasi hindi ako mahilig mag-makeup talaga. And, lagi ako sinasabihan ng asawa ko, mag-ayos ka naman pagharap ka sa camera, ganyan. Siguro parang hindi ko talaga nakaugalian. Ewan ko ba, siguro ganun talaga. May mga babae hindi naman talaga mahilig mag-ayos or minsan, nag-filter ako pag sa TikTok, ganun. Kasi nga hindi ako mahilig mag-makeup. So, for today's vlog, ano ba yung pag-uusapan natin? So, simula nung nagpunta ako dito, ang una laging tanong is, una, paano ka nakarating dyan? Which is, I have my own video already. Pero pwede ko pa naman ulitin pa yun. Kasi medyo magulo pa yon kasi biglaan kong binidyo yun, tapos parang lutang pa ako from Philippines going to Helsinki. And then, pangalawa is, magkano yung salary mo, which is hindi pa akong handang i-reveal. Kala mo malaki. Then, third is, yun nga, yung magkano yung nagastos mo papuntang Finland or magkano yung nagastos nyo papuntang Finland. So, pag-uusapan na lang natin is, actually, nakagawa na ako ng review ng video. Na-interview ko na yung ka-batchmate ko. Ang problema, all of the sudden, wala pala siyang mic, yung video call namin na naka-screen record. So, walang voice. Ang ganda pa naman, sobrang ganda pa naman ng video namin kasi talagang parang nagkukwentuhan lang kami. So, ngayon, ako na lang muna yung magsasabi nung mga napagkwentuhan namin that time. Umpisahan natin, syempre, kapag natanggap ka na at nalaman mo na na-hired ka, anong unang-unang pagagawa sa'yo? Syempre, medical, diba? So, sa medical namin, inabot kami ng 2 beses na nagka-medical kasi na-expired na yung una naming medical, gawa ng nag-aaral kami ng language bago kami makalipad. Yung unang medical namin is for the employer na malaman na wala kami mga sakit at fit to work kami. So, kailangan namin mag-medical. Tapos, nagulat kami, after noon, meron pa pala ulit medical, may second medical pa pala. Okay, kasi daw, dahil nga from November na nag-medical ata kami noon, November or October. So, December nag-start yung study language namin. So, December, January, February, March, April kami lumipad. Inabot na kami ng 5 months, diba? So, expired na nga siya talaga. Kaya, nagpa-medical kami ulit. Ang nakalimutan ko yung pangalan ng medical center na pinag-medical na namin. Maliit lang yun na clinic. Tapos, kung i-rate ko nga siya, parang out of 10, 2, wala, yun lang talaga. Hindi namin gusto yung way ng medical doon. So, inabot kami ng 6,000 something, 6,000 to 7,000 plus sa medical namin, which is merong stool, urine, tapos blood, meron din syempreng x-ray, meron din sa mata, sa ngipin, tapos, meron ding psychological test kung ikaw ba ay nababaliw. Hindi, kung nasa tamang pag-iisip ka ba. Tapos, meron din kaming tinatawag na salmonella test, which is very important to them. Kasi, sa supermarket kami may a-assign, which is food. So, chinek yung basta yun, salmonella test. So, syempre,
hindi maaalis na kapag pupunta ka sa medical, mamamasahid ka. So, kung ako ay taga Bulacan, umaabot ako ng 1,000, balikan yun. Siyempre, kakain pa kayo. Ang favorite namin kainan lagi doon is yung McDonald's, which is tawid lang doon sa medical. Kasi, yun lang yung kainan doon na mura na alam namin. So, McDonald's, siyempre kakain ka, abutin ka 200. So, kaya nandun na inabot na siya ng 1,000. Compare natin sa mga kasamahan ko na taga Batangas pa yung iba. Yung iba mas malayo pa sa Batangas eh. So, inabot din sila ng nasa 10,000 syempre kada alis nila. O after nun, nag-medical na kayo. So, tumatakbo na yung araw sa the language training nyo or language school. Yung ibang kabatch ko, habang nagtatrabaho sila, naka-online sila sa school namin. Kasi online class lang naman. Kasi yung teacher namin taga dito na siya sa Finland. So, late ng 5 hours sa Pilipinas. Ang laging start ng klase namin doon is 3 p.m. Which is kung dito yun ay... So, 10 a.m. sa Finland, 3 p.m. sa Pilipinas. Namumula na yung mga kamay ko kasi sobrang lamig dito sa veranda. Wala akong gloves. So, habang nag-online kami sa school, sila nasa trabaho, naka-online lang. So, sumasagot-sagot naman sila, which is inallowed naman ng employer. Kasi syempre, biruin mo, saan sila kukuha ng panggastos nila in 5 months? 'Di ba? Kung magre-resign sila, karamihan sa amin, padre de pamilya. So, ayun. After nung medical, nag-medical ulit kami parang February ba yan? Or March? Second medical. Akala namin, konti na lang. Kasi di ba yung x-ray mo, hindi naman pwedeng ulitin ulit. Kasi kaka-x-ray mo lang. Kaso, in-x-ray kami ulit. At same procedure ulit yung ginawa. Kaya inabot na naman kami ng nasa 6,000 mahigit. So, another 7,000 for me. And another 10,000 malamang sa mga kasamahan ko. So, total of 12,000 na tayo. Tama? So, bali 14,000. Okay. 14,000. Sama pa natin dyan yung mga pabalik-balik namin sa office, sa agency, which is kasi kailangan namin mag-sign, kailangan namin ipasa yung medical namin. Okay? So, sabihin na natin gumastos ulit ako doon ng 1,000. So, meron akong nalalabas na 15,000 or 15,000. After nun, ang pinakahihintay ng lahat, ang BFS Global o yung pag-apply namin ng visa, which is, the good thing is we don't have working visa. Ba't walang working visa? Kasi we are already as a resident permit. So, hindi kami pumasok sa Finland as working visa. Automatic residency permit. So, doon may binayaran kaming parang 5,000 plus 600 ata sa pagpapadeliver. Sorry, iayusin ko na lang yung tamang itatanong ko sa kanila, tapos ilalagay ko dyan yung tama. Pero, ibabalik sa inyo yun. Ibabalik sa inyo bago kayo umalis. So, ibabalik yun, i-refund naman yun ng agency. So, ayun. So, umabot na tayo ng 20,000. So, yung pamasahe mo rin sa global, syempre, sabi na natin ulit na 1,000. So, 21,000. Kasi nga, taga-province kami, kaya medyo malaki yung pamasahe, tas yung kain mo pa. So, ayun. So, sabi na natin 5,000 yung sa BFS Global. So, 21,000. After nun, waiting na lang kami kasi yung residence permit card naman namin is didiretso na sa agency. Okay? So, ticket. Last thing is yung ticket. So, yung ticket namin, inabot kami ng 74,900. Ay, 79,800 ba? Or, parang 75 nga siya. Sorry. Hindi ako prepared kasi pagpasok ko. Sabihin na natin, 75,000 yung ticket namin, okay? So, 75,000. Ilalagay ko na lang dyan
sa aking gilid kung ano yung totoong price ng ticket para ayusin ko. So, sabihin na natin na nasa 100,000 na tayo, hindi pa tayo nakakaalis. Okay? So, ayun. So, i-total pa natin dyan, syempre, yung mga bibilin mong gamit. 'Di ba? Kailangan mong bumili ng ilang pagkain para pagdating mo dito, hindi ka na gagastos. So, bumili ako ng mga delata, bumili ako ng biskwit, kape, napkin, syempre personal hygiene mo. So, inabot ako ng 3,000 to 5,000 sa grocery. Wag na kayo magtaka kasi mahal na yung bilihin sa atin that time. Nung time na yun, mahal talaga. So, sabihin na natin 105,000 plus ang talagang sinakitan ng ulo namin is yung pocket money. Bukod sa ticket. So, inano talaga kami na kailangan namin magdala ng pocket money kasi wala silang bibigay na allowance nila. Wala silang ibibigay na allowance dito pagdating nyo. Walang allowance na binibigay sa amin. Pagdating nyo, kung ano yung dala mong perang pocket money na pinapalit mo sa Pinas as Euro, yun yung panggastos mo until makasahod kayo after 1 month. Yes, after 1 month pa kayo sa sahod. Ang sabi sa amin na kailangan namin dala is 1,000 euro. Which is hindi naman namin kaya lahat. Saan kami kukuha ng 1,000 euros? So, yung iba sa amin, may dala ng 1,000 euros nga, tama. Yung iba sa amin, may dala 500 euros, 600 euros. Walang nagdala sa amin ng 1,000 euros kasi hindi talaga kinaya yun. Yung iba sa amin, 400, 500, ako tanong nyo. Pagkano dala ko? Okay, so ang dala ko ay 350 euros lang. 350 euros. So, yun lang yung kinaya ko eh. So, tinipid ko talaga siya. Pagdating namin dito sa bahay, may mga binili pa kami na kailangan na kahit wala pa yung sahod, kailangan ng bilhin. Umabot na yung time na paparating na yung sahod nun. Ang hawak ko na lang talaga is 10 euros. At buti naman nakasahod kami. Yun. So, yun lang guys. So, inabot din ako. Sabihin na nating 160,000 to 200,000. Hindi ko pa nababanggit yung mga iba. Pero, ilagay lang natin yung mga kailangan yung gastusin through agency and papunta dito. So, sabihin mo ng 150,000 to 160,000. Pero kung kayo ay nasa probinsya, aabot kayo ng nasa 180, ganyan siguro. Kasi malayo kayo sa pamasahe pa lang. Yun guys. So, yun lang muna for today at papasok na ako sa loob ng kwarto at bahay namin dahil ako'y papasok na at namumula at sobrang nilalamig na yung aking mga kamay. Pinapasok ko lang sa bulsa ko. Ayun guys, so thank you so much for watching my vlog. I know hindi pa tayo nakaka-reach ng 1,000 at wala pa rin tayong libo-libo na manonood. Pero okay lang sa akin kasi ang importante sa akin is na i-share ko yung experience namin going here in Finland at bilang isang store worker. Then, nasasagot ko yung mga tanong nung mga iba na nagko-comment which is nafe-feel ko yun kasi ganun ako before nung nasa Pinas pa ako. Nagko-comment ako sa mga YouTube vlogger ng Finland na Pilipino at nagme-message din ako. Kaya, sino ba naman ako para hindi sagutin yung tanong nila, 'di ba? So, nafe-feel ko na parang gusto din nilang magkaroon ng idea. Kaya, ayun, ginagawa ko to kahit na hindi pa ganun karami yung nanonood sa akin. So, thank you so much for watching my vlog. I have also po my Facebook page. So, like my Facebook page, it's Kai in Finland. Ganun din po sa TikTok account ko, Kai in Finland. Wala namang bago. Inisa ko lang para madaling hanapin. Sa Kai in Finland sa TikTok, marami ako doon nasasagot na tanong about dito sa Finland. And doon po tayo maraming followers and viewers. Ayun lang guys, God bless you all. Nahdan! Moika!